Video na ito ay ituturo ko naman ang idea kung paano magtanim ng alugbati gamit ang galon o container, sulit ang ganitong paraan dahil pwede ito sa maliit na espasyo, sa balcony, rooftop o sa inyong bakuran ng bahay. Ang unang gagawin, kailangan mo muna ng buto ng alugbati, ikalat mo lang ito ng maayos sa lupa, dapat ang lupa mo ay buhaghag at malambot para mabilis makakasibol ang buto. Diligan mo rin ito para mabilis ang pag-germinate ng buto. Makalipas ang isang linggo, pwede na kayong humanda ng container na permanenteng taniman mo sa alugbati. Ang bawat container ay bahagyang putulin sa bandang leeg nito, mainam na gagamit ka ng gunting o blade sa pagputol para maayos at pantay ang hiwa. Ang purpose sa pagpatong ng ulo ng container ay dito ka magtatanim sa ibabaw at ang sa bandang ilalim ang magsisilbing automatic watering ng halaman mo na alugbati, kaya di ka na mahirapan magdilig araw-araw. Ang gagawin mo naman sa takip nito ay lagyan mo ng manipis at malambot na tela, batasan lang ang takip ng container gamit ang soldering iron upang mapasok mo ang hiniwa mong tela. Sa ganitong paraan ay di mo na kailangan magdilig araw-araw dahil meron na itong sariling automatic watering na magpapamoist ng lupa sa ibabaw. Ang gagawin mo na lang ay kailangan mo lang lagyan ng tubig ang bahaging ilalim ng container bago mo ito lagyan ng lupa ang pinakaibabaw ng container. Ang lupa pala na ilalagay mo ay mas maganda kung ito'y buhaghag at malambot, bukod doon mayaman sa compost. Kung ikaw ay nasa syudad at wala ka pang lupa ay pwede kang bumili sa agriculture store malapit sa inyong lugar. Kung tapos mo na ay bahagyang ipatong lang ito sa ibabaw ng container na may tubig. Ngayon pwede mo nang itanim ang binhi ng alugbati sa edad na 7 araw, sa ganitong gulang ay sapat na ang ugat nito at dahon para matanim na sa permanenteng lupa. Sa pagtatanim mo ng alugbati, hakayan mo lang ng 4 na 5 cm ang lalim, pagkatapos ay tabunan mo lang ng maayos ang ugat nito. Kapag tapos mo na mataniman lahat ng mga container ay pwede mo na itong diligan ang lupa para mabilis ang pag-moist nito upang makaka-absorb agad ang ugat at mabilis ang pag-germinate. Makalipas ang 2 linggo ay ganito na kalaki ang halaman natin na alugbati, kung mapapansin mo malalapad na mga dahon nito at higit sa lahat berdeng-berde ang kulay at healthy na healthy. Ang gagawin naman natin ngayon ay kailangan natin dagdagan ang tubig nito sa ilalim at maglalagay din ng konting organic fertilizer para mabilis ang paglaki at pag-usbong ng dahon ng alugbati. Dahil malaki na at matangkad na ang halaman natin ay maglalagay ka lang ng piraso ng kawayan para magsisilbing saklay nito at makapitan ng halaman natin sa paglaki at usbong ng baging. Makalipas ang 3 linggo ay ganito na magiging resulta ng halaman natin na alugbati, kaya sa ganitong gulang na ay pwede mo nang kunin at pitasin ang mga talbos nito pati ang dahon para gawing ulam sa bahay. Sa ganitong idea ay makakatipid ka talaga sa araw-araw mong inuulam lalo na't marami kang halamang gulay sa inyong bakuran. Maganda talaga ang may sariling gulayan dahil mas nakakasigurado ka pa na ang gulay na kinakain mo ay ligtas at walang halong kemikal na ina-apply sa halaman na maaaring makasira sa ating kalusugan. Dahil kapag ikaw mismo ang nagtatanim ay alam mong malinis at organic ang halaman mo. Ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa na pwede natin makukuhanan ng magandang idea sa pagtatanim ng gulay o alugbati dahil ang mga farmers sa ibang bansa ay nangunguna pa rin sila sa mga idea lalo na sa usaping pagtatanim. Hindi rin hadlang sa kanila ang puro sementado ang kanilang bakuran dahil tanging plastic bote at soil lang ay sapat na upang makapagtanim sila ng gulay sa kani-kanilang bakuran. Pwede mo rin itong gayahin ang ganitong idea kung ikaw ay nasa syudad o probinsya. At kung nagustuhan mo ang video na ito, tandaan ay click ang like at share upang matutunan din nila ang idea sa pagtatanim ng alugbati. Maraming salamat!